Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sides ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Asierto. Colonel Asierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na ka na, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Asierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Asierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your Honors, nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman, dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nag-ano lang ako, nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si, No, Your Honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Colonel Asierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Mr. Jimmy Guban, kanina may binanggit ka na sabi mo, save the Queen, that they wanted to be the next president. Maaari po bang pakilinaw ito at sino po yung tinutukoy ninyo? Your Honor, that involves already tight security, Your Honor, in my family again. Ayusin ko muna security ko, Your Honor, and I will divulge who are the implementors of that, Your Honor. Kasi binanggit mo na kanina rito no? So gusto lang nating i-elaborate sana. May binanggit ka na save the Queen, that they wanted to be the next president. So napakagulo ng statement na to.
gusto lang natin malinawan kung anong ibig mo sabihin dito. Your Honor, thank you very much dahil, again, Your Honor, hindi lang po ang patayan sa regular na street sa labas. Sa Bureau of Customs ho, if you will remember, Your Honors, the Honorable Chairman, ilan po ang pinatay sa Bureau of Customs? 3, 5 customs employees. Paglabas ng opisina, binabaril na lang, patay. I think may nabuhay yata isa, dalawa. Nasa kulungan na po ako, Your Honor, pero minsan may nakakausap. So, that is part of the Davao Mafia, Your Honor. Kaya nga, Mr. Jimmy Guban, no? Ano pong koneksyon nito doon sa binanggit po ninyo na save the Queen, that they wanted to be the next president? Kaya gusto ko pong malinawan. Ano pong koneksyon nito sa sinasabi ninyo? Your Honor, this time, I cannot give you the categorical answer because of the security, Your Honor. Pero yung mga implementors, Your Honor, it's already in my mind. I can do it. Kaya lang, Your Honor, ito ay mga hardcore killers, implementors ito ng mga Davao Group. Kaya nga sabi ko nga po if you would remember, Director ng CIIS Bureau of Customs, may pinatay na pulis. Ang tao niya sa loob mismo ng opisina. So, Your Honor, paakyat to sa implementor nung mga nasa taas, pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan, mag-umpisa po nung ako ay kinausap ng napakasinungaling na reporter. At gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan, na si Mr. Paul Gutierrez. So, ibig sabihin mo ba itong sinasabi mo na save the Queen, that they wanted to be the next president, ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor, they want to clean their names, that family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya po ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman, maybe, Your Honor, if I am already prepared, dahil ilalabas ko po yan, kahit ho with metrics in other sketches para po may labas po yan. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila, not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko, pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon. Sadlaki po, kaya kanina po napapaluha ako Dahil si Colonel Pardo from 1988, magkasama kami sa eskwelahan. Hanggang po sa maghiwa-hiwalay kami, pagkita namin ngayon ni Colonel Acerto, kami na lang ang buhay. And because of that, yan po ay totoong-totoo po na sinasabi ko. Dinidevelop ko po ng maayos at ngayon po parang may konklusyon na ako kung paano po yan ibigay. But Your Honors, may apology dahil hindi ko po kagad may bibigay because of security.